Alright, welcome back mga kadyan. Dito po tayo ngayon sa overpass ng Santolan. At unfortunately, papunta tayo ngayon. Biglaan to. Kahapon lang ako to chinyat ni Sir Perry. So, kagahapon. Andito tayo ngayon sa may footbridge na Santolan. Alam niyo ba kung saan to? Kung familiar kayo sa daan na to. Ito yung matarik na footbridge dito sa Santolan. Pupunta tayo ngayon sa Camp Crame mga kadyani. Yung sinasabi ko sa inyo na nakaraan na magpa-file. Pero I'm not sure kung filing ito or kung ano man. Kasi biglaan eh. Sabi ni Sir Perry, Prefecto Bordaali na magkita-kita raw sa multipurpose hall ng PNP Camp Crame. Doon sa may dating pinagalaman namin. Pinuntahan. Welcome back. Dito na tayo sa loob mga kadyani. Medyo, hindi ko lang alam ko ilan kami rito ngayon pupunta sa anti-cybercrime. Ayan po tayo. PNP Camp Crame, hindi po NBI, PNP po tayo. Baka maligaw kayo kasi may mga maligaw kayo sa mga ahensya. PNP po ito pinuntahan natin mga kadyani. So, welcome no. Maghintay muna tayo rito pansamdara. Mga kadyani, dito tayo sa loob. Maghintay ako rito kay Sir Perry. Meron daw siya kasama pero sabi niya baka alas 10 siya dumating. Hindi ako sure pa. Medyo dito muna tayo sa loob ng Camp Crame. PNP ha, PNP, hindi NBI. PNP Camp Crame sa Quezon City ito mga kadyani. Tayo sa loob. At maya medyo mainit nga rin ang pwestuhan ko. Pero i-update ko kayo. No? Tuloy-tuloy yung video natin mamaya. Baka pagpali tayo ng complaint ngayon. Alright, welcome back mga kadyani. Ito po muna yung lingkod kadyani ng Janitor TV at ito ang Jani Dep, usapang ko na. So, excuse me. Dito po ako ngayon sa PNP City, PNP Camp Crame. Magpapile po tayo ng formal complaint about sa isang ulang nga na sinabi ko sa inyo, di pa pupunta tayo rito, punta ako rito. May hinihintay pa po akong mga ilang ula victim kasi nagkausap ko ni Sir Perry, meron daw siyang sasamahan ngayon pero wala pa siya. Wait ko lang din siya, no? Wait ko na kayo din. Magsishare lang ako ng advice sa inyo ngayon kung sakasakali makatanggap kayo ng mga ganyang klase ng mga harassment. Pwede naman kayo mag-file dito. Open ng PNP anti-cybercrime anytime. Basta ano po yata mga 8 to 5 or something ganun. Every Saturday, Sunday bukas din yata sila kung nagkakamali. Pero kayo na maligayang araw ng mga puso. Ayun nga dahil sa Valentine's ngayon natapat. Pero kayo na pa ako dito. Medyo okay lang. At least kahit pa ano. Andito yung mga ebidensya natin, mga proofs, mga evidence na photo rito. Ayan, proof na nga, evidence pa, tapos ebidensya. So yun, medyo payuhan ko kayo, iwas-iwasan nyo yung always think twice bago kayo humirap sa mga ola. No? Bago kayo humiram dyan, isipin nyo, pag-aralan nyo na mabuti yung mga ola, kung maganda pa yung history niyan, yung background niyan, kung yan ba yung nangaharas, pag-aralan nyo, alamin nyo muna sa mga nagre-review. Marami naman tayong mga ola reviewer dyan na maganda naman yung mga review nila. Then sinasabi naman yung mga pero hindi naman po lahat ng reviewer is maganda rin. Kasi minsan merong mga ilang mga review na hindi naman nasasabi kung ano yung mga mangyaring mangyari after ng mga hiram dyan sa mga ola. No? Hindi naman kung parang hindi lang na naibibigay ng buo. Hindi lang complete yung details after makara-loan dyan sa mga ola. Pero always think twice, always do your research bago kayo pumasok sa ola. Like ako, minto na ako after ko maka-encounter ng mga getong harassment. Pero 5 lang naman ang ola ko. Ayun nga, yung 3 doon is mga legit na ola, may mga pangalan na hindi na haras. And then yung 2, yun nga. Pero ngayon, ito nga yung bagong ipapile ko. Pero yung susunod na iba pa, mayroon ako rito ilan-ilan. Pero di ko pa nakakuha kasi medyo mahal ang paprint. Pero ito, wala naman akong loan dito sa ola na to. But still, they keep on harassing me last week pa. Sabi nga siya, di ba, magpapile ako. Pero iba kasi medyo, siguro may mga trabaho. Naintindihan ko naman yun. May mga trabaho tayo, may mga kanya-kanya tayong gawain sa buhay. I still understand. Pero sana maglagay kayo ng isang araw sa inyo na maaari kayo mag-file ng complaint para maging secure din naman yung isipin nyo. Magkaroon kayo ng peace of mind kahit paano. At least ako pag-file kayo ng reklamo. Diba? Yun yung sinasabi ko lagi para maging okay naman yung sitwasyon sa buhay. Para kahit para sila namang haras. Pero na yung proper file complaint dito sa mga tamang ahensya ng gobyerno. Hindi tayo yung sumbong kung saan na hindi naman tamang ahensya. Ewan ko sa iba, mahilig magsumbong sa mga programa. Pero yung mga programa na ipapasa rin naman kayo dito either PNP anti-cybercrime or NBI anti-cybercrime. So yun mga ka-judge, tayo andito po tayo ngayon, naghihintay pa tayo ng maaaring mangyari mamaya.
I-update ko na lang ulit kayo, no? Okay. Alright, kasama natin ngayon si Sir Perfecto. Nagkaroon tuloy ako ng sundo na di oras. Actually, ako lang nakapunta tuloy doon nung nag-file ng complaint. No? Pero may pinayo sa akin yung police. Ayoko muna magsalita doon sa investigation kasi may pinaplano kami. Pero di ko rin sasabihin muna kung yung ulan na yung mga kadyani. I-update ko na lang kayo. Tingnan mo Kasi dito, oh. Puno naman yung parking, makakapag kaya tayo dyan. ayun lang. Parang naman. Ano? Pupunuan nga. Kaya Ano medyo tayo iba? Diba, marami naman. dito yan. Pupunuan nga. Ash Wednesday kasi ngayon kaya medyo matao. Marami nagde-date. Oo, ring Kasi Valentine's Valentine's pa. Buti lang, di pa lumangugay lupa. Pero yung mga kadyano, i-update ko kayo pagdating ko sa bahay. No? Shoutout ako, Sir Perfecto Borgalio. Kasama natin ngayon. Legit Ola Defender, matagal na. 2016 pa, no, Sir? Tagal na yan. Yan na legit. Hindi yung mga iba dyan na kwento lang ng kwento. Puro kwento, walang patunay, walang resibo. Sir Perfecto, marami na resibo to. Kami yung mga naunang nagsimula ng paglaban siya sa Mga online lending, mga kadyani siya. Siya talaga. From the mother of all, the mother of all olas. kaya nagkaroon ng mga batas-batas na nadagdag yan tsaka yung interest cap ceiling. Kaya nagkaroon ng mga iba't ibang klase ng ano, collection practices. dahil sa mga pinaglalaban. Yan. Kaya ngayon yung mga OLA victims ngayon, kampante na eh. Tamad na mag-file eh kasi alam nila eh. Na may mga tao na, may mga grupo na, may organisasyon na. May mga awareness. Kaya sila eh, kampante. I-istam-istam na lang kami. Siyempre, dahil sa ganun nangyayari, kaya yung iba, minsan, nagiging abusado na rin yung paggamit na rin sa mga ganyan. Ito, payo lang ha, huwag tayo maging abusado rin sa paghihiram-hiram sa mga ola kasi di tayo rin na, di tayo napapansin ng gobyerno dahil dyan eh. Payo lang, huwag kayo maging farmer. Huwag yung kapal mooks. Pero siyempre, dahil legit na si Sir Perfecto, kaya bukod sa channel ko, sa channel niya, doon kayo manood, katulong sa inyo. Tsaka sa page ni Madam Pikay, yan yung mga legit na mga tumutulong. So yun mga kadyani, may update ko kayo ulit. Alright, dyan medyo pagod tayo. Maghapon tayo halos sa Amprami. Pero good naman yun na aging update ko doon. Pero hindi ko na muna i-share sa inyo, no? Dahil meron kami pinag-usapan ng investigador about the certain yung Tacoron. Kumbaga saan parang iimbestigahan kasi nila dahil nga meron kami pinaplano. Pero ayaw mo namin maglabas about that. Pero tingnan natin kasi basta may plano kami about that certain agent. Dahil nga ang nag-uusapan namin is parang ang mga agent ngayon is lumalabas na doon sa mga paniningil ng mga ola mismo nila kung saan sila na mismo legit sila na mismo ang nanginingil at hindi na mismo nagagaling sa mga ano nila, sa mga ola na pinapasukan nila sa pinagtatrabahuhan nila. Kumbaga rumarakit na talaga sila. Kaya nga sabi nga sa'yo, diba, nagugulat kayo bakit may utang kayo kay ganito kahit hindi naman kayo nag-loan, pero sinisingil kayo, hinaharas kayo, which is yun nga ng ano namin, na-share niya sa akin, pero yung ibang pinag-usapan namin hindi ko ilalabas dito. May update kasi kami dyan, mayroon kami pinagplanuhan ng investigador, and then kaya nga sabi nga niya, tanong niya sa akin nung pagkabungan na sabi ko, hindi ako nag-apply dito kahit kailan, hindi ako nag-loan dito sa kahit kailan ito sa recent OLA na ito. Sabi niya, nag-apply ka kahit sa iba. Sabi ko, yes. Yeah. Yun na pala ang modus nila ngayon na hindi na sila basta-basta yung galing sa OLA mismo. Kumbaga, yung agent na mismo ang naniningil at nakakakuha ng info kung saan kahit isang OLA lang yung hiniraman mo at magulat ka na lang, kinalat na yung info na nakuha sa atin. Tapos ngayon, syempre gagamitan na yan ng mga ibang mga agent para pangharas at ipang makasingil doon sa mga taong wala namang pinagkakautangan sa OLA na ito. Pero tanong nyo yung katulad nga nyan, nag-apply ka sa isa, parang sinasabi kasi is mag-apply ka sa isa, mapupunta na yan sa iba't ibang mga OLA kasi nga systematic sila na parang lumalabas na kahit iba-iba yung pangalan nila, ang parang tinutukoy is isa lang yung pinagmumulan ng lahat ng kanilang mga sistema. Diba? Mapansin niyo bakit ganun kagad yung buhay sa akin. Pero nag-apply ka sa iba, yun ang tanong sa akin ng investigador. Sabi ko, yes, nag-apply ako sa iyo. Pero never ako nag-apply dito sa OLA na ito. At nasisingil ako kahit wala akong loan sa kanila. Yun nga yun eh. Yun ang pinupoint ko niya. Pero dahil nga may plano kami about that certain OLA is no comment muna ako. Dahil mayroon kaming
ginagawang investigasyon at kailangan niya ako, kailangan ko rin siya para magkatulungan kami about this agent, para magkaroon kami ng info about this one. So yun mga ka-Johnny, sana patuloy kayo sumubaybay at tumangkilik dito sa ating channel. Ito ay ang ating janitor, Johnny Depp. Sa pag-utang-usapang wala din, shoutout, maraming salamat Sir Terry doon sa tanghalian. Sana makabalik ulit sa pagbablog, pahinga ka lang muna, alam ko naman galing ka sa sakit, pahinga ka, get well soon, then balik ka ulit sa ating napag-usapan natin kayo na doon sa oras natin nung nagkasama tayo. Sige, maraming salamat sa inyo mga ka-Johnny at itong nilingkod ka Johnny, nandiyan ito, ito ang Johnny Depp, usapang utang-usapang wala.